Zoom ang political scientist si Cleve Arguelles. Pag-usapan natin itong ibinasurang interim release na nahiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang hapon, Sir Cleve. Good afternoon. Magandang hapon, Maan at Zandro. So ano kaya implikasyon nito? Magtutuloy-tuloy kaya? Are we seeing na magtutuloy-tuloy na? At lalo na't ngayon ay may lumabas na SWS survey na 50% ng mga Pilipino ang nagsasabi na dapat ngang managot sa ICC itong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, Sandro. So I think itong balita mula sa International Criminal Court na ibinasura nga nila yung request na palabasin o palayain si dating Pangulong Duterte mula sa kanilang detention. Mukhang this is welcome, no? Para sa ating mga kababayan itong desisyon na ito dahil bukod dun sa survey na kalalabas lamang mula sa SWS yan ay September 2025 survey, kahit pa noong mga nakaraang taon na ibang survey din ang nagsagawa, lumalabas na mayorya ng ating mga kababayan ay naniniwala na dapat talagang harapin ng dating Pangulo yung mga charges sa kanya, yung akusasyon sa kanya at harapin niya ito sa isang paglilitis sa korte. So mukhang magtutuloy-tuloy, di ba? And kung at suportado yan ng ating mga kababayan at kung babasahin naman yung naging desisyon ng ICC din sa ngayon hindi sila kumbinsido na may sapat na dahilan para i-delay yung paglilitis, yung susunod na mga proseso, kasi nasa pre-trial pa lang actually, wala sila nakikitang dahilan, sapat na dahilan para yun ay hindi magpatuloy. Yung original nga, di ba, na schedule ng confirmation of charges hearing na September 23 dapat, ay naunsyame dahil nga dito sa kanilang mga pinagpa-file. So, tingin nyo, matutuloy na to, Sir Cleve? Yes, tingin ko matutuloy na din talaga kasi nga tama ka na kaya lang naman na pinagpaliban yung confirmation of charges na hearing ni dating Pangulo ay dahil request din ito ng kanilang kampo na tignan nga muna itong sa pinalibawan ng request nila para sa interim release or may medical concerns din sila at ngayong nakapag-desisyon na yung chamber, yung korte dito, mukhang wala nang balakid, unless syempre nakita natin na may apela pa din, yung kampo, diba? So di natin na sigurado kung yan ay aaktuhan ng chamber, at kung i-entertain pa nila, magdedepend yan sa kanila. Pero kung wala nang mga ganong klase pang mga development, inaasahan natin na magtutuloy-tuloy na ito. Pero Cleve, balikan ko yung resulta ng SWS survey kasi bagamat 50% nga ang ng mga Pilipino ang nagsasabi na dapat ngang panagutin, meron pa ring 32% na hindi naniniwala doon sa pagpapanagot sa dating Pangulo sa ICC. Pero binalikan ko rin kasi ang WR numero meron din ganitong halos kaparehong survey nung April 2025 na 6 out of 10 naman, so mga nasa 60% ng mga Pilipino ang naniniwala na dapat ngang harapin ng dating Pangulo yung kaso niya na kanya kinakaharap sa ICC. Is it apples to apples o posibleng merong nagbago yung isip ng mga kababayan natin? May konting difference, Sandro, and salamat na ni-refresh ko tayong lahat nga na tama ka doon na meron din kaming kaparehas na survey, Yung bago kasi ng SWS, specifically yung tanong ay whether sinusuportahan ba nila o hindi yung pagpapanagot kay dating Pangulong Duterte patungkol dun sa mga patayan na related nga dun sa war on drugs ng kanyang administrasyon, So, medyo mas general na pagpapanagot at yan yung sinabi na 50% ng mga Pilipino nagsasabi na agree sila, Sa WR numero survey nung nakaraan, ay specific sa International Criminal Court na proseso, So, ang tanong ay kung sinusuportahan nila yung pagpapanagot sa dating Pangulo sa pamamagitan mismo ng proseso ng ICC, At yun nga sa amin ay around 60%. So may medyo maliit na 10 percentage point difference, So mukhang lumalabas na mas kumbinsido siguro ating mga kababayan na
mas tiwala sila doon sa proseso ng ICC, no, kasi yun yung specific, no. At kapag naman general lang yung tanong, medyo lumiliit ng bahagya na 50%, but nonetheless, di ba, majority, no, at meron pa din tayong mga kababayan na hindi kumbinsido, at marami dyan ay tinignan ko yung breakdown, no, marami dyan nagmumula sa Mindanao na malapit syempre kay dating Pangulo, no, dahil dyan siya nagmula, no. So mukhang syempre in-expect naman natin yon na dito may mga kaunting resistance, no, dyan sa bahaging yan, lalo na siguro sa kanyang hometown, no, na Davao City. Pero across the Philippines naman, no, Metro Manila, Luzon, Visayas, actually above 50%, mga between 53, 55 yung mga kababayan natin nagsasabi na gusto nila na Medyo nagulat din ako kasi malaki itong undecided, nasa 15%, at yung hindi sapat Hindi yung raw, kanyang kaalaman, kaya hindi siya makapagbigay ng opinion ay 4%. So in total itong mga ito na undecided 19%. So ano kayang ibig sabihin ito? Oo, actually, no, yung undecided talaga, isa din ito dun sa mga binabantayan namin ng mga nagsasurvey, kasi parang ang lumalabas ay may consistent na mga kababayan tayo na medyo wait and see yung attitude for the longest time on this particular issue. I think hindi naman siguro mahirap imaginein na dahil medyo may mga nag-uumpugan din na mga puwersa sa politika na tinatalakay itong issue, di ba? Depende kung medyo sinong napapakinggan mo, no? Merong mga against dito sa ICC, halimbawa, meron namang suportado. So may mga kababayan tayo na hindi sila makapagdesisyon, di ba? Kung yan ay kung saan sila puposisyon. Pero sa mga survey, ang napapansin natin yung undecided ay lumalaki, no, over time, no. Di ko pa lang napapansin itong specific na SWS survey, pero sa WR numero may paglaki noong undecided, at usually nanggagaling sila sa mga lugar na previously ay against doon sa ICC process, halimbawa. So in my reading, no, habang tumatagal, mukhang lumilipat yung ating mga kababayan mula dun sa dati silang hindi suportado, yung pagpapanagot, na tas medyo nagiging undecided, and eventually, no, susuportahan na nila. Siguro out of sight, out of mind din, na habang nakamalayo ang dating Pangulo, mas humihina siguro yung suporta sa kanya ng ating mga kababayan din. At saka isa pa, Clive, ito, yung Visayas, yung nag-agree 54%, mas mataas pa siya, no, kaysa dito sa Luzon, na alam naman natin na hindi ito yung baluarte ng dating Pangulong Duterte. Pero sa Visayas, na marami ring mga Bisaya, at ito yung proximity rin niya sa Mindanao, mas mataas kaysa sa Luzon. Nang ano lang naman 2%, to, ang difference ay 2 percentage points, no. So dahil ang mga survey, no, may mga margin of error yan, pwede natin sabihin na medyo negligible naman yung difference na yan, no. The conservative reading is that more or less halos same yung dami ng mga balance Luzon at saka doon sa Visayas, no, na nagsasabi na gusto nila mapanagot yung dating Pangulo. Actually, yung interesting dyan yung breakdown ng, bukod kasi dun sa question lang ng whether you agree or disagree, merong strongly agree ka ba? Somewhat agree ka lang ba? Diba? At makita mo actually, ang pinakamataas na strongly agree ay matatagpuan sa Visayas, no? So yan, very interesting yan. 39% mula sa Visayas ay strongly agree, no? At yan yung pinakamataas compared mo sa iba't ibang lugar. Ang suspetsya ko dito ay maaring dahil meron ding consistent, no, na posisyon, halimbawa yung Panay Island, no? So that's like Iloilo, for example, no? Some parts of Negros as well, no? Na hindi mo masasabing baluarte ni Pangulong Duterte, no? Mukhang doon ang gagaling yan, kasi the last, halimbawa nung itong nakaraang halalan 2025, malakas yung mga alyado ni dating Pangulong Duterte, mostly kapag Visayas sa Cebu, pero oposisyon naman yung nangunguna sa ibang mga lugar dyan, kagaya ng Iloilo.
Alright, sige, maraming salamat.